Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Nicolas. Nangyari ang kwentong ito taong 1978 sa lugar ng Iloilo. Pamilyar ba kayo sa langis ng niyog? Sa tagal ng panahon, maging noong hindi pa uso ang mga makabagong medisina, sa maraming panig ng Pilipinas, isa na ang langis ng niyog sa inaasahan ng mga tao upang makapagpagaling ng mga karamdaman. Alam niyo bang depende sa proseso nito kung gaano katagal ang buhay ng langis? At maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na minsan ay naging daan ito upang makaligtas ang isang bata laban sa baryo ng mga aswang? Ating tunghayan ang kwentong tampok natin sa araw nito. Kamusta na po Kuya Ray? Kamusta din sa lahat ng ating mga kalakbay na nakikinig sa inyong programa? Nais ko lamang sanang magpasalamat sa inyong paghahandog sa aming mga ordinaryong mga tagapakinig ng magagandang kwentong katatakutan na talaga namang nakakaaliw at nag-aalis ng kalungkutan sa amin, lalo pa ho at narito po ako sa Estados Unidos nakatira. Labis ang kagalakan kong matagpuan ang ganitong programa na para bang binabalik ako sa nakaraang panahon ng ating bansa. Tawagin mo ko sa pangalang Kulas. Ito pong aking kwento noong bata pa ako. Nasa edad ako noon ng 17 pa lang. At noong araw nga po ay madalas nakasakasama ang tiyuhin ko sa pagbebenta ng mga kinakatay niyang karne sa mga bahay-bahay. Mas praktikal kasi itong uri ng pagtitinda kaysa sa kumuha pa ng pwesto sa palengke. Nanghihinayang ang tiyo na imbis na maidagdag sa kita namin ilalagay pa sa pambayad sa pwesto. Kaya naman mas ginagana lamang po namin ang paglalako ng karne. Hindi biro ang maglako ng karne, kalakbay. Kailangan mabilisan po itong mapaubos nang sa gayon ay sariwa itong makonsumo ng aming mga suki. Hindi po kami nagtitinda sa baryo namin. Gawa ng asawa ni Tio Jerome. Ang tiyahin kong nagtitinda doon. Sa madaling sabi po yung dalawang baryong kalapit namin ang pinagtitindahan namin ng tiyuhin ko. Gamit naman ang aming lumang pedicab na binuo-buo lamang ng aking tiyuhin mula naman sa mga iba't ibang parte na nabibili niya sa tambakan. Gamit ito, kalakbay, ay nakakarating kami sa mga lugar na ang ilan sa mga tindero ay hindi na tinatangkapang pasukin dahil bukod sa malayo ay iba din ang ugali ng mga residenteng nakatira. Pero para kasi kay Tio, hanggat may tao ay mabenta, kaya naman wala po kaming pinapaligtas sa mga maaari naming mapagtindahan. Tio, medyo madami-dami po yata ang paninda natin ngayon. Sa parehong ruta po ba ang tungo natin? Bakit di po tayo sumubok doon sa may baryo sa kabilang bundok? Yung malapit po sa may ilog. Parang mas madami po kasi ang mga tao doon. Baka naman doon ay swertein tayong mapaubos itong mga paninda natin. Ano po ba ang sa tingin mo, Tito Ikong? Kalakbay, ito pong tiyo ko, nakikinig naman sa akin paminsan-minsan. Matagal na din po kasi kaming magkasama sa pagtitinda. Simula po nang mawala ang mga magulang ko at iwan ako ng kuya ko nitong sa bahay namin at hindi na bumalik. Itong sila Tio Jerome o mas kilala sa tawag na Ikong sa aming lugar, ang tumayong magulang ko. Katuwang ng kanyang may bahay sinisikap namin matupad yung pangarap ng tiyo na magkaroon na ng sariling babuyan at tindahan ng karne sa aming baryo. Doon pa din naman po ko tumitira sa bahay namin, pero kumakain po ko umaga, tanghali at gabi
sa bahay nila Tiyo. Sa kwento ko po kasing ito hinahango pa lamang ng Tiyo ang mga paninda namin. Bumibili siya ng paisa-isa lang na buhay na baboy at pagkatapos kami na ang nagkakatay. Sa ganitong paraan ay mas mura naming nakukuha ang baboy at napapakinabangan pa po namin itong mga laman loob nito. Pero mahigpit ang Tiyo ko na ang dugo ng hayop diretso sa lupa. Bawal namin itong gamitin panluto. Kahit nga may mga nag-aabang para bilhin ito, hindi po pumapayag ang Tiyo ko. Hindi ko naman alam ang dahilan, pero ito ang patakaran niya. Alam mo, Kulas pamangkin, medyo malaki kasi yung nabili nating baboy. Pero tiyak ko namang maayos ang karne nito at tamang-tamang gulang lamang. Subukan natin muna sa mga suki natin. At yung matitira, kung meron man dalhin natin dyan sa sinasabi mong baryo. Malay natin, di ba? Naroon pala yung mga matatakaw sa karning baboy at magkakaroon tayo ng malakas na suki. Pero hanggat maaari gusto kong dito lang tayo sa mga karatig baryo. Bukod sa mahirap nang dalhin ng pedicab natin doon, aabutin tayo ng gabi sa pag-uwi. Teka, bago ko nga pala makalimutan, Kulas. Yung mga kutsilyo natin at tubo, huwag mong kakaligtang ikarga sa pedicab. Alam mo naman, di ba? Minsan naliligaw ang mga tulisan sa daan. Baka lang maabangan tayo. Kapag nakuha sa atin ng mga paninda natin, medyo mahirapan tayong bumawi niyan. At saka yung kwintas ng tatay mo, maswerte yun sa atin. Kaya wag na wag mong kakalimutang isuot yun. Sige na, mag-ayos ka na. Pupuntahan ko lamang ang tiyahin mo at nagluto daw siya ng baon nating chicharon bulaklak. Babae, masarap yun sa suka at maraming kanin. Sa kabila ng pagiging tendero namin ng karne, bihira lang kaming kumain ito dahil nga sa nanghihinayang kaming pareho ng Tiyo ko. Kaya nga nagkakasya kami sa mga isaw at ano pang laman loob ng baboy na mura lamang at mahina ang benta. Kagaya na lamang ng chicharon bulaklak na luto ng tiya at adobong isaw ng baboy. Yun po ang pinakamasarap na natitikman namin. Lalo pa kapag nagtitinda kami, walang palya ang tiya sa paghahanda nito sa amin ni Tiyo. Nang may ayos na namin ang lahat ng kailangan namin para naman sa pagtitinda, naglalakad lamang ako at nakaalalay sa pagtulak ng pedicab. Hindi naman kasi maaaring pareho kaming nakasakay ng tito ko. Gawa ng hindi naman kakayanin nitong pedicab kung dadagdag pa ako. Pero kapag naman nabawasan na ang paninda, sumasakay naman ako para sa mas mabilis na biyahe. Palagi itong pagtapos ng unang baryong pinaglalakuan namin. Kulas, ang mabuti pa siguro ay kumain na muna tayo dyan sa may puno. Nagugutom na din kasi ako. Total naman nangangalahati na din naman tayo sa benta. Mamaya bago magtanghali, tiyak na ubos na yan. Kaya magpahinga na muna tayo. Masakit na din kasi ang binti ko . Mabuti pa nga po, Tiyo Ikong. Ako din ang sakit na po ng paa at nasikmura ko . Mainit na tubig lang ang nilaman natin sa tiyan kanina. Madalas bandang tanghali talaga, inapapaubos na namin ang paninda. Kaya naman mga bandang 3:00, dapat nasa bahay na kami. Ang kaso nga lang ng araw na yon, sa hindi namin inaasahang pagkakataon, nang matapos kaming mananghalian, ay inabot kami ng ulan noong papalabas na kami sa ikalawang baryo. Dahil nga sa halos walang kabahayan doon sa daan, at hindi naman maaring suungin namin ang ulan, gamit itong kutsilyo ko ay gumawa kami ng maliit na silungan sa may puno ng mangga sa gilid ng daanan. Medyo may mga nakaharang na matataas na pawid kaya naman hindi kami gaanong nakikita kung sakali mang may mga dadaan. Hindi na kami nag-abala pang tabasan ito, gawa nga ng ang mahalaga lamang sa amin makasilong laban sa ulan. Panay dahon na nga din ng saging ang nakapatong dito
sa mga paninda naming karne. Nasa tansya ko ay nasa 15 kilo na lamang. Ito na yung tubo namin na kailangan naming maibenta sa araw na yon. Kulas, huwag ka munang maingay. May mga paparating. Yung pedicab, takpan mo muna ng mga dahon, madali ka. Huwag naman sana pero may kutob akong mga tulisan ng paparating. Hindi nila tayo pa pwedeng makita dito. Tiyo, anong gagawin natin? Paano kapag dito po sila nagtungo? Tumakbo na lang po tayo sa may kakahuyan. Umikot tayo sa gubat pabalik sa bayan. Tiyo, kikitain pa naman natin yung karne. Pero kapag namatay po tayo wala nang bawian yun. Sa mga tagpong ito ay pilit ko nang kinukumbinsi ang tiyo. Ang kaso nga lang ay nagmamatigas siya at ayaw niya pang iwan itong pedicab at karne. Isa pa, kapag tumakbo daw kami ay mas malalantad lamang kami sa mga paparating, kaya naman nang matakpan namin ang mga dahon nitong sasakyan namin, doon na din kami nagkubli sa ilalim nito. Habang naririnig namin nagtatawanan itong mga taong naglalakad, maingat lamang po kami at alam naming bibihira ang mga taong nagagawi sa kalsada at sa lugar na yon. Dagdag pa na sobrang lakas ng ulan ng mga oras na yon. Pasado 3:00 na din ito at sobrang dilim na ng kalangitan. Mga kasama, sigurado ba kayo sa mga sinabi nyo na dito nagtungo yung magtiyong magkakarne? Kanina pa tayong naglalakad pero wala naman tayong nasa lubong pang ni aso man lang. Sobrang gutom na ako. Kung hindi ko makukuha ang mga karneng inilalako nila, sila na mismo ang kakainin ko. Labis na ang pagtitimpi ko sa hindi pagkain ng karne dahil sa kahibangan ng mga matatandang aswang sa baryo natin. Naiibang na sila para utusan tayong wag kumain ng karne ng tao. Kaya ngayong wala na sila sa baryo natin, wala nang magbabawal sa atin. Kaya talasan yung mabuti ang mga pang-amoy nyo. Nagulat naman ako sa mga narinig ko. Hindi mga ordinaryong tao ang nasa kalsada. Walang dudang mga aswang ang mga ito. At natitiyak ko din na ang mga pinag-uusapan nilang tindero ng karne ay kami at wala nang iba. Kami lamang ang nagtitinda ng karne at naglalako doon. Kita ko naman itong si Tiyo na labis ang pagkayuko sa kanyang pinagkakataguan. Kapareho ko na kabado na din sa mga oras na yon. Hindi ko naman alam, kalakbay, kung swerte bang matatawag itong pag-ulan. Kasi kung hindi sana umulan, tiyak na makakasalubong namin itong mga aswang. At ayoko na isipin kung ano ang maaaring mangyari sa amin. Ilang minuto pa silang mabagal na naglalakad sa daang malapit sa puno ng mangga. Minuto na parang sa akin ilang oras na. Papatila na nito ang ulan at ipinapangamba ko ay ang maamoy kami dahil sa wala ng hangin o tubig na humahalo sa aming samyo, lalo na sa mga dugoang karne na binibenta namin. Hoy ikaw, ano bang ginagawa mo dyan? Para ka namang kalabaw sa haba ng ihi mo. Bilisan mo na nga at maggagabi na. Babalik na ang mga matatanda sa baryo. Nasa harapan namin itong isang aswang na umiihi. Pati paghinga namin ay pigil na pigil. Para lamang hindi kami marinig nito. Mabuti na lamang, kalakbay, noong tangka niyang sisilipin sana yung mga dahong nakatakip sa pedicab. Tiyempo naman na sinigawan siya nitong ayon sa pagkakarinig ko ay si Berto. Tila ba takot sila sa tinatawag nilang matatanda na nagbabawal sa pagkain ng karne ng tao. Nang makalayo na sila, saka na kami nakahinga at nakapagpahinga na lamang sa damuhan. Kulas, mukhang mas mabuti nang umuwi na tayo. Delikado na kung magtutuloy pa tayo sa pagtitinda. Hindi biro ang makursunadahan ng mga aswang. Walang duda na tayo ang hanap ng mga yung Kulas. Bilisan mo na at aabutan pa tayo ng gabi dito. Hindi mo na po yung kailangan sabihin, Tiyo. Kung pwede ko ngang buhatin na lamang itong mga karne, ginawa ko na.
Mas maigi yatang mag-isip na tayo ng ibang pagkakakitaan. Mukhang matagal-tagal tayong hindi makakapagtinda dito. Sabi po kasi sa akin nung albularyong nanghilot sa kaibigan ko noong maengkanto siya. Kapag aswang daw ang nangorsunada, hindi po daw yan tumitigil hanggat buhay ang gusto nilang ponteryahin. Hindi daw kasi marunong tumanggap ng pagkatalo ang mga aswang. Para po sa kanila laro lang ang paghanap ng kanilang biktima. No kayang sasabihin ni Tia kapag naikwento natin ito sa kanya? Nako, Kulas, wag mo nang tangkain pang sabihin sa kanya at baka mag-umpisa namang atakihin ng hikayan. Kilala mo naman ang tiya mo kapag nasosobran sa pag-aalala at nervyos, di ba? Alam mo, Kulas, tama talaga ako Swerte sa atin yung kwintas ng tatay mo. Palagi tayong iniligtas sa kapahamakan. Ilang beses na ba? Pang-anim na yata ngayon Sayang lang, kung dala sana ng mga magulang mo yung kwintas noong gabing yun, siguro kasama pa natin sila. Ramdam ko ang pangungulila ng tiyo sa tatay ko. Dalawa lamang kasi silang magkapatid at sobrang magkasundo sila ng tatay. Pero kasi sigurado, Kalakbay, hanggang doon lang talaga ang buhay ni tatay. Akma pa sana kung susunod sa tiyo ko. Ang kaso lang ay nakaramdam ako na uminit yung kwintas. Kapareho ng pag-init nito noong napadaan itong grupo ni Berto. Kaya naman naalarma ako at agad kong sinabihan si Tiyo. Tiyo, nasa panganib po tayo. Umiinit yung kwintas tulad po kanina. Kailangan po natin magtago, Tiyo Ikong. Madali pong sabihin na kailangan naming magtago. Ang kaso nga lang, Kalakbay, nasa gitna kami ng magkabila ang palayan at mababaw na bangin na pababa sa isang ilog. Wala kaming mapagtataguan doon, lalo pa at naroroon yung pedicab namin. Mabuti na lamang at mabilis mag-isip itong si Tiyo Ikong. Binato niya lahat ng karne sa palayan na noon ay napakataas at maaari nga naming makapagkublian. Habang itong pedicab gamit ang mga lubid na panali ay ibiniti namin sa gilid ng bangin. Sapat na para hindi mapansin ng mga dadaan. Tinabunan pa namin ng mga damo at sanga itong lubid para maitago sa mata ng mga aswang na tila papalapit na. Kulas, madali ka. Ibaon mo sa putik yung mga karne. Punuin mo din ng putik ang katawan at ulo mo. Tapos manatili ka dyan sa may putikan. Huwag na huwag kang lilitaw o gagalaw man lang. Hindi nila tayong maaamoy sa tulong ng putik. Mukhang mahirapan tayong makauwi. Pero bahala na. Huwag kang lalayo sa pwesto ko Eto, sakaling kung wala na talaga tayong pagpipilian, tiyakin mong patatamaan mo sila sa puso nila o sintido. Inabot naman sa akin ni Tiyo itong isa sa mga kutsilyong dala namin. Ako naman, agad sumunod sa ipinapagawa niya. At mula sa pinagkakataguan namin, sa makulimlim na hapon ay kitang-kita ko ang mga lumilipad na aswang. May mga bitbit itong mga bata at ilang matatanda na mga wala ng malay. Hindi ko naman alam noon, Kalakbay, kung patay ba o hinimatay lamang iyon. Pero karimari-marim na pakiramdam ang bumalot sa akin habang nakaiga sa may putikan. Alanganin kasi ako kung dadapa ako dahil sa bahagyang matubig itong palayan. Doon ko napatunayan yung sabi sa akin ng albularyo na may mga aswang ang kayang magpalit ng anyo kahit pa may araw basta walang taong nakakakita. Maggagabi na at panaka-naka pa din ang mga pagaspas sa daan kaya naman hindi namin magawang makatakas doon o bumangon man lang. At nang dumating na ang takip silim, doon na naging mas peligroso ang lahat. May mga pagtatampisaw sa palayan, may mga pag-angil at sigawan. Mga tinig na hindi ko malaman kung aswang ba o tao ang may gawa. Pero ang nasisigurado ko, ng oras na umahon kami sa pagkakatago namin, kami na ang hahabulin ng mga ito. Nang walang kung ano-ano,
Sa gitna ng kaguluhan ay bigla na lamang pong may aswang na bumagsak malapit sa kung nasaan kami ni Tio Ikong. Pero wala na itong buhay. Biyak yung ulo at dilat yung mga mata na makikita dahil sa buwan. Tila kasi naubos yung ulap sa langit dahil sa lakas ng pag-ulan at hangin noong umaga. Tumambad sa amin ni Tio ang nakakatakot na aswang na kahit patay na, parang mangangain pa din ito. Pero paano nangyari? Maaari kayang nagtalo-talo itong mga aswang o di kaya nag-agawan sa pagkain? O baka naman may kakaibang grupo ng aswang ang naroroon din na naglalaban? Alin man dito, kailangan naming manatiling hindi napapansin ng sino man. Isa pang inaalala ko ay nalantad na yung ilan sa mga karning baboy dahil nga dito sa aswang na bumagsak sa harap namin. Sumadsad ito sa kung saan ko ibinaon yung karne. Kaya naman oras na mapansin ito ng mga aswang ay tiyak na ang kamatayan namin. Nagpatuloy ang mga sigawan at ang mga tilamsik ng tubig at putik mula sa kung anumang mga bumabagsak o lumalapag sa palayan. Nang biglang makita ko ang isang pares ng maitim na paa na marahang naglalakad palapit sa akin. Nakita na nito yung karning baboy na litaw na noon. Pero bigla na lamang may tumamang palaso sa noo nito, sabay biglang sumubsob ito sa putikan. May mga kalaban itong aswang at malaki ang tsansa na hindi ito kauri nila dahil sa gumagamit ito ng mga armas. Kaya naman nabuhayan kami ng pag-asa ng tiyo ko na noon ay nakasilip sa aking tinitingnan kung maayos lamang ako. Papalapit ng papalapit yung hiyawan at kita kong nagsisi-atrasan itong mga lumilipad na aswang habang nagliliparan din yung mga palaso papahabol sa kanila. Ang ilan sa mga aswang ay nakatakas pero mas marami ang mga napatay nitong kalaban nila. Hanggang sa tumambad sa amin itong mga kalalakihan at kababaihan, natitiyak kong mga normal na tao ito. Hanggang kailan niyo ba planong mahiga dyan sa putikan? Maaari na kayong tumayo. Malayo na yung mga aswang. Ako nga pala si Karding. Wala kayong dapat na ipag-alala at ligtas kayo. Mga manunugis kami ng aswang. At nagkataon na napadaan kami dito sa paghabol sa kanila. Mukhang kayo ang hanap ng mga aswang na nakasagupa namin. Sinundan nila yung mga amoy nyo. Ang kaso naligaw sila dito sa bukid nang biglang maglaho ang samyo nyo. Teka po, Manong Karding. Paano nyo po ba nalaman na nawala yung samyo namin dito sa bukirin? Huwag nyo pong sabihin mga aswang din po kayo. Maawa na po kayo. Huwag nyo kaming sasaktan. Kung gusto nyo po sa inyo na lamang yung 3 kilo ng karne. Basta, huwag nyo po kaming kainin ni Tio. Panunuhol ko pa dito. Alam kong 15 kilos pa naman yung dala naming karne. Pero wala naman akong balak na ibigay sa kanilang lahat. Uhugasan lang ito at maaari na naming itinda ulit. O di kaya ay gawin naming tapa o chicharon. Ano't ano pa man, balak kong makipagnegosasyon sa kanila. Huwag kang mag-alala, bata. May kasamahan kaming higit pa sa mga aswang ang kakayahan. Kaya nasusundan namin sila at ang mga punteryang biktima ng mga ito. Saka isa pa, huwag mo nang itago yung mga karne. Bigyan mo na lamang kami ng diskwento at bibilhin namin lahat yung karne sa putik. Dapat mura na yan. Bagamat iniligtas nila kami at bibilhin nga nila itong mga karne, nanatili naman ako sa wisyo. Kailangan na may kitain pa din po kami ni Tio kahit nakakarampot. Pagpasensyahan niyo na po, Manong Karding. Gustuin man namin na ibigay na lang sana itong mga karne. Ang kaso, nakataya na po kasi dyan ang buong puhunan namin. Nakasalalay po dyan kung makakapagtinda pa ba kami sa mga susunod na araw o hindi na. Binigyan po namin ng karampatang diskwento itong sila Mang Karding. Pero magpasa hanggang sa mga oras na yon
iniisip ko pa din kung ano o sino ba itong mga kasamahan nilang napakatalas ng pakiramdam at ipinagmamalaki nila Karding. Sige na, huwag na kayong mag-alala. Babayaran ko ng lahat yan. Pero ang mabuti pa ay sumama na muna kayo sa amin. Magagawang sundan ng aswang ang mga amoy nyo hanggang sa bahay nyo. May kasamahan kami sa kampo na maaaring makatulong sa inyo sa pagtatanggal ng samyong bumabalot sa inyo. Noon hindi ko alam kung ano naman ang mga sasabihin ko at hindi ko din mawari kung ano ba ang dahilan at nababanguhan sa amin ang mga aswang. Pero dahil sa takot namin ni Tio ay sumama na lamang kami sa kanila para nga matulungan din kami. Itong mga kalalakihang kasama nila, isa-isa nang binitbit yung mga karne at nagpatulong nga itong si Tio Ikong na makuha yung pedicab namin at nang maglaon nga ay naglalakad na kaming papakyat sa isang bundok. Ipinaiwan na lamang ni Karding itong pedicab sa isang bahay kubo na nasa baba ng bundok. Wala namang tao doon kalakbay pero ligtas daw doon yung pinaka mamahal naming pedicab nang dahil sa balot umano yun ng mga buhay na salita na nagsisilbing pananggalang ng kubo laban sa mga nilalang ng dilim. Sakali daw kasing maalanganin sila, naglagay sila ng iilang kubo na mapagtataguan sa iba't ibang lugar. Nakatago umano ito sa paningin ng mga aswang at tanging ang mga purong tao at mga nilalang na nagtataglay ng pinakamatataas na uri ng karunungan ang makakakita nito. Dati inisip kong imposible talaga ang mga ganito at tanging mga panggagamot lamang ang kaya ng mga albularyo. Ang kaso, sa mga nakita kong pakikipaglaban nitong sila Karding, tila ba na iba yung pananaw ko sa mga antingero at albularyo. Gamit ang mga armas nilang balot ng mga orasyon at ang mga inkantasyong nagpapabisa dito laban sa aswang, tila ba wala silang aswang na kinakatakutan. Tio Ikong, paano po yan? Tiyak na mag-aalala ang tiya sa atin. Baka naman matuluyan na yung atake ng hika niya. Malabo po na makabalik tayo sa baryo natin sa gabing ito. Kung ipipilit po natin, kagaya nga ng sabi ni Manong Karding, tiyak na masusundan nila tayo. Kung tama ang hinala ko bukas na tayo ng umaga papayagang makauwi ng mga yan. Sana lang po talaga maayos ang kalagayan ni Tia. Sa kabila ng mga pinagdaanan namin, itong si Tia talaga ang numero 1 naming pinag-aalala. Gawa nga ng mag-isa lamang ito sa bahay nila. Wala pa kasing anak itong sila Tio, pero tinitingnan ko naman si Tio at tila ba umaasa na lamang siyang ligtas ang asawa niya. Wala din naman siyang magagawa kahit na magwala siya doon dahil sa baka madami lamang si Tia sa mga pagsugod ng aswang. Isang gabi lang naman, Kulas. Isang gabi lang. Kakayanin niya ng tiya mo. At pagbalik natin doon, magbabagong buhay na tayo. Iba ng negosyo ang gagawin natin. At ayoko nang muli pang masadlak sa ganitong aberya. Ikaw wag na wag mo ikukwento sa kahit kanino ang tungkol sa mga aswang at sa mga antingero. Baka tayo pa ang mapahamak kapag nagkataon. At saka yung kwintas mo itago mo nga. Baka mamaya pag-interesan pa ng iba. Ayon pa dito sa tiyo ko na kahit na daw iniligtas kami nila Karding ay wag na wag akong magtitiwala ng lubusan dahil nga sa papaano kung nililinlang lamang kami ng mga ito at kapag naging kampante na kami, saka lamang sila aatake sa aming dalawa. Patuloy lang kami sa pagmamasid kahit na nagkakasiyahan na ang mga taong naroroon. Pamangkin, wag na wag kang matutulog. Oras na makita mo kung napapikit, gisingin mo agad ako. Ganon din ang gagawin ko sa'yo. Mahirap na. Baka kapag naidlip tayo may gawin sila sa atin. Malinaw ang utos ni Tio. Ganoon nga ang ginawa ko kalakbay dahil sa naisip ko na din ito. Alam kong nasa peligro pa din kami
hanggat hindi pa naming nakakabalik sa aming bahay. Nang lapitan kami nitong si Carding at imbitahang saluhan sila sa pagsasaya nila. Oh, bakit nariyan lamang kayo sa may sulok? Ang mabuti pa ay doon na kayo at samahan nyo kami. Malamok dyan. Isa pa, paluto na din yung mga karneng binili namin sa inyo. Teka, eto nga palang bayad sa lahat ng yon. Madalas baboy ramo ang kinakain namin dito sa gubat. Pero gabi na din kasi at pagod na ang mga kasamaan ko. Pangiti-ngiti lamang si Tio sa mga sinasambit nitong si Carding. Habang ako naman, tinitingnan yung mga iniihaw nila. Natakam din kasi ako at naamoy ko yung bango. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, kahit tindero kami ng karne, halos hindi kami kumakain ito kasi nga sayang ng benta. Pero sa tagpong yun, 15 kilos na karne ang inihaw nila kasabay ng umuusok-usok pang kanin na nasa mahabang lamesa. Tiyo Ikong, baka maaari po tayong kumain man lang. Labis na po kasi ang pagkalam ng sikmura ko simula pa kanina. Naubos na po yata ang lakas ko sa nervyos Sige na po, Tiyo. O sige, Kulas. Kumain na din muna tayo. Wala tayong lakas sakaling magkahabulan na naman. Basta alam mo na ang gagawin. O Kulas, Ikong. Kumain lang kayo dyan ha. Marami itong karne at hindi namin to kayang ubusin. Hayaan nyo at bukas na bukas. Hihatid namin kayo sa baryo nyo. Sakto at may gagawin kami malapit sa baryo nyo. Unti-unti nakukuha naman ni Carding ang tiwala namin hanggang sa bigla na lamang matapos ang kainan. Dumating itong mga aswang na pinamumunuan ni Berto. Mabuti naman at tila busog na kayo mga hampas lupa. At talagang pinili niyong pag-initan ng aming angkan. Akala niyo ba palalagpasin ng mga matatanda ang ginawa niyong pagharang sa mga kasamaan namin? Malas niyo lamang at may nakalusot sa amin. Ngayon, titiyakin ko ng mamamatay ang grupo niyo mga antingero. Hindi na ako magtataka kung paano niyo kami natunton. May kasama pala kayong hukulubang aswang. Ganun na ba kayo kadesperadong mahanap kami, Berto? Alam niyo bang malaking kawalan sa inyo? Oras na mapatay namin yung hukluban. Matapang na sambit naman dito ni Carding. Kagaya na ang sabi niya ay makikita ang kampo nila kung ang isang nilalang ay may mataas na uri ng karunungan. Kagaya na lamang nitong nasa harap namin. Isa umano ang hukluban sa may pinakamataas na karunungang itim. Kaya naman walang hirap dito ang burhin ang nailagay nilang harang na gawa ng mas mababang antas ng orasyon. Nag-umpisa na ang labanan noon, kalakbay. Mabangis ang mga aswang at dahil sa sorpresa ang pag-atake nila ay wala ang gamit ng karamihan. Kayong dalawa, sige na. Doon kayo sa likuran. Magtago kayo at hindi biro ang mga kaharap natin. Kapag nakakita kayo ng pagkakataon umalis na kayo sa lugar na ito. Hindi namin alam kung makakaya namin ang lahat ng ito sa dami nila. Lalo pa at wala pa ang iba sa mga kasamaan namin dito. Naglaban ang magkabilang panig at kumpara sa mga nakalaban nila sa may palayan. Tila yata mas malalakas ang mga aswang na kalaban nila sa ilalim ng pamumuno ni Berto. Maging si Carding ay hirap ito sa pagdepensa. Paano kasi ay walang tigil sa pagbato ng mga sumpa at atake itong hukluban na hindi na nga nag-oorasyon. Alam niyo yung usa na lamang na ikinukumpas nito ang mga kamay niya at nagagawa niyang patumbahin itong mga nasa harap niya. Sinasabi ko na nga ba? Kaya kanina pa akong kinakabahan Hindi mo ba napansin ang pag-init ng kwintas mo, Kulas? Maging ako noon, kalakbay, ay nagtaka din. Tama si Tio. Bakit hindi ko naramdamang uminit yung kwintas? Siguro dahil mas mataas talaga ang kapangyarihan ng hukluban at ang sabulag nila na hindi nagawang malaman ng kwintas ang pagdating. Ito kasi ang pinakamalapit na eksplanasyon sa nangyari.
May presensyang may mas malakas kumpara sa kwintas ang naroroon sa paligid. Kaya tila hindi gumagana itong kwintas ko. Dito napapikit na lamang kami ng akmang susugurin na ng dalawang aswang itong si Carding. Pero ewan ko ba sa kung anong naisipan ko at binato ko yung kutsilyong hawak ko na walang kahirap-hirap na bumaon sa sentido ng aswang na papasugod kay Carding. Dahilan para magulat pati itong isa pa at mawala ang atensyon sa kaharap niya. Dito na nagkaroon ng pagkakataon itong si Carding para saksakin yung aswang at pugutan ito ng ulo. Ano ba, Kulas? Nasisiraan ka na ba? Bakit mo ginawa yun? Ayan tuloy sa atin na nakatingin yung hukuluban. Nako, pasaway ka din talaga eh. Mamamatay tayo dito sa kagagawan mo. Mukhang may mga ordinaryong tao pala ang naririto. Ikaw na ang bahala sa kanila, tanda. Huwag mong papatayin at iuuwi natin yan sa atin mamaya. Napaatras naman kami sa aming narinig. Mukha yatang balak pa kaming dalhin nitong mga aswang sa kuta nila para pagpiestahan. Papalapit ng papalapit itong hukluban habang kita kong isa-isang nanghihina ang mga antingero dahil sa lakas nitong mga aswang at sa kung anong orasyong nababalot ng halimaw dahilan para maging napakabibilis nila at sobrang malalakas. Nang walang kung ano-ano, noon akma na kaming tila lalapatan ng kung anong mahikang itim nitong hukluban. Natulalan lamang kami sa biglang pagkalaglag ng ulo nitong matanda at gumulong papalapit sa amin ni Tio Ikong. Doon ay nakita namin itong isang batang nakatayo. May hawak na kampilan at mabilis na nag-uusal ng mga orasyong inilalapat niya sa kanyang tangang sandata. Kasunod ay ang pag-atake niya sa mga aswang na naroroon ng walang pag-aalinlangan. Kalakbay, halos magkasing edad lang kami at kapareho ko lang ito ng laki. Yun nga lang, mas solido ang katawan niya. Mando, mabuti naman at umabot kayo. Yang hukluban lamang ang nagpapahirap sa amin. Pero ngayong wala na siya, tiyak nakatapusan na din ng mga aswang na ito. Pasensya ka na, Carding. Naharang kami ng mga matatandang aswang sa Karatig Baryo. Mukhang pinutol na nila ang kasunduan sa hindi pagkain ng tao. Kaya kinakailangan kong tapusin sila bago pa man makapag-ipon ng puwersa. Para akong nananaginip noon, Kalakbay, sa pinapanood naming laban. Kung kanina ay dehadong-dehado itong sila Carding. Nang mga sandaling iyon ay labis ang lakas nila at tila wala nang nagawa yung mga aswang. Bumagal yung pagkilos nila nang mapatay nitong si Batang Mando yung hukluban. Parang ang layo ng agwat ng kakayahan nitong bata kila Carding at maging kila Berto. Kaya naman nagtataka kami kung papaanong ang ganoong bata ay may labis na karunungan sa pakikipaglaban. Magkagayon pa man ay pasalamat pa din kami at nasalba kami sa kamatayan. Hindi! Bakit narito ka? Huwag mong sabihing napaslang mo na ang lahat ng matatandang aswang. Kahibangan ito. Imposibleng matalo mo sila. Sila ang pinakamalakas sa aming angkan. Anong ginawa mo sa kanila? Huwag na kayong mangarap pang masakop ang bayang ito. Yung mga uugod-ugod na aswang na yun lamang ang pinakamalalakas nyo. Hindi uubra sa akin ang karunungan nila. Walang kayang bumasag ng proteksyon na tangan ko, Berto. Kaya manahimik ka na lamang at mamatay. Kagaya nga ng sinabi niya, nagawa niyang patayin itong si Berto sa pakikipaglaban. Hindi na nagawang depensahan ni Berto ang kanyang sarili dahil sa bilis ng pag-atake ni Mando gamit ang kanyang kampilan. Yung mga aswang na hirap mapatay ng mga kasama ni Carding ay sinaglit lamang nitong batang birador hanggang sa humupa ang tensyon at maubos nga ang mga sumugod na aswang. Marami ang sugatan sa mga antingero. Ang ilan ay malulubha pero
hindi ko na nalaman pa kung may namatay ba sa kanila. Ayos lang ba kayo? Mabuti na lamang at sakto ang dating ni Mando. Huwag na kayong mag-alala at tiyak na wala nang susugod pa dito. Iyon na ang huli sa angkan nila. Mando, mga tindero to ng karne na tinulungan namin sa daan. Sila yung punterya ng mga aswang na sinundan natin. Nakita naming nakatago sa palayan kaya isinama na namin. Maraming salamat sa pagligtas sa amin kanina, Mando, Berto, at sa mga kasama nyo. Akala ko katapusan na namin na magtiyuhin sa kamay ng aswang na ukuluban. Nakakatakot yung mukha niya. Wika naman dito ng aking tiyo na labis nga ang pagpapasalamat sa batang si Mando. Parang matanda na din itong mag-isip kahit sa murang edad niya. Pero kasi maaring dahil sa mga pinagdaanan niya sa buhay at sa mga kasamahan niya. Puro matatanda kasi ang nakapalibot kay Mando. Walang anuman yon, Ikong. Ginawa lang namin ang tama. Isa pa hindi naman kayo agad-agad na mapipinsala ng hukluban dahil sa tangang mutya ng kasama mo. Oo nga pala, naramdaman ko na din ang presensya niyang mutya ng bulalakaw. Kakaiba yan at hindi basta-bastang nakukuha. Teka, ang mabuti pa inumin niyo itong langis. Bago pa man ako dumating nakapagbitaw na ng sumpa ang matatandang hukluban. Hindi ako sigurado pero para lang makaiwas sa kung anumang binitawan niya. Kontra yan sa mga kulam at barang. Langis iyan ng nyog na may halo pang kalamansi. Inumin niyo na. Agad ko naman itong ininom kagaya ng utos ni Mando. Pero itong si Tio Ikong nakita kong itinapon yung langis. Naalala kong bawal nga pala siya sa langis ng nyog at namamaga ang lalamunan niya dito. Kaya naman pasimple niyang itinapon ito noong hindi nakatingin sila Mando sa pagdadahilan niya na wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba sa katawan niya at ayos lang daw siya. Biniro pa nga ako nito na maghanda na ako at tiyak daw nakakalam ang sikmura ko at masisira ito dahil nga sa langis ng nyog. Masaya naman kaming ligtas na kami sa kapamakan at tila nabunutan na kami ng tinik ni Tio. Naiwan po ito sa akin ng mga magulang ko. Sayang nga at hindi nila ito nagamit noong naaksidente po sila. Nakwento ko naman ang tungkol sa mga magulang ko dito sa mga antingero hanggang sa may tanong sa akin nila Karding kung sino nga daw itong mga magulang ko. Dahil nga sa imposibleng isang ordinaryong tao lamang daw ang tatay ko kung siya ay nagtatangan nitong mutya. Sa akin kasi hindi ganap ang kakayanan nitong mutya dahil sa wala naman akong kasanayan at hindi sapat ang espiritual na kakayanan ko. Pero nang masabi ko naman sa kanila kung sino nga itong tatay ko, nagulat kami ni Tio nang sabihin nilang mga kasamahan nila sa pagsugpo ng aswang itong nanay at tatay ko. Namatay lamang daw ito dahil sa pagtatraidor ni Berto, ang itinuturing nilang kaibigan at dating miyembro nila na tumalikod maraming taon na. Ang nakakalipas. Ayon pa kay Karding, itong sila nanay at tatay at Berto ay malapit na magkakaibigan at magkasama sa maraming misyon ng pagtugis ng mga aswang. Ang kaso nga lang, may isang misyon sila na nawala ng 3 araw itong si Berto dahil sa pagkakahulog sa ilog habang tumatakas sa mga kalabang aswang. Nang bumalik nga daw ito sa kanila, ay iba na ang kilos at tila palaging bumubulong-bulong. Iyon pala ay nalaso na ang isipan nito ng mga aswang at siya mismo ay unti-unti nang nagbabago sa pagiging mas bayolente at mainitin ang ulo. Hanggang sa isang gabi, habang nasa pagtugis sila sa mga matatandang aswang ng bayan, imbis na mula sa harapan ang mga ataking iniiwasan ng mga magulang ko, mula daw sa likod dahil nga itong si Berto ang nagpakawala ng tigalpo na tumama sa mga magulang ko, dahilan para maatake sila
ng matatandang aswang. Ayon pa sa lalaking kausap namin, kaya pala daw noong gabing yon ay hindi nagawang maharang ng tatay ko yung pag-atake sa kanila. Ito ay dahil sa nasa akin pala yung kwintas na dapat ay poprotekta sa kanila. Humaba ang usapan namin noon kalakbay hanggang sa sumapit na nga ang umaga at inihatid na kami nitong si Carding, habang si Mando naman natulog pa yata, kaya nga hindi na kami nakapagpaalam pa. Salamat po sa inyo, Carding. Utang namin sa inyo ang buhay namin ng pamangkin ko. Paano po hanggang sa muli? Sa pagwiwika ni Tio, naghiwalay na kami ng landas. Malapit na lang kasi sa aming baryo itong nilalakaran namin at kabisado na nga po namin, kaya masayang ipinaandar ni Tio yung pedicab habang nakasakay naman ako. Ang galing po ni Mang Mando, Tio? Sana kasing galing niya ako para hindi na ako matakot sa mga kagaya ng aswang at kung ano pang elemento. Tingin mo po ba, Tio, may pag-asa ba akong gumaling sa pakikipaglaban? Gusto kong maging kagaya nila Mando na malayang gumagala sa iba't ibang lugar upang makipagtunggali sa mga aswang. Parang ang saya po nun. Naniniwala naman akong kaya mo, Kulas. Pero ayaw mo ba ng mas payapang buhay kagaya ng kung anong meron tayo ngayon? Oras na tahakin mo kasi ang landas na nilalakaran nila. Wala na yung urungan. Isa ka na sa magiging puntirya ng mga aswang at baka hindi ka na rin magkapamilya. Ang mabuti pa, pamangkin, pag-isipan mo yung binabalak mo. Kahit hanggang sa matapos lang ang kaarawan ng tiya mo sa susunod na buwan. Kung gusto mo talagang sundan ang naumpisan ng mga magulang mo, hindi kita pipigilan. Naintindihan ko din naman ang tiyo ko dahil nga sa sila na lamang ang natitira kong pamilya at alam kong nag-aalala ito para sa akin. Kaya naman po nakinig ako sa kanya at pinag-isipan ko na muna kung tatanggapin ko yung alok sa akin ni Carding na magsanay kasama sila. Kalakbay, lumipas ang mga araw, linggo at buwan hanggang sa sumapit na nga ang kaarawan ni Tia. Naging maayos ang aming pagdiriwang at nabusog talaga ako sa mga luto niya, at sa parehong araw ay nakita ko sila Carding na naroroon sa aming baryo. Pareho naman kaming kinabahan ni Tio dahil ibig sabihin nun ay naroon ang misyon nila at tila kinukutuban kami na may aswang na napadpad sa aming baryo. Nilapitan ito ni Tio habang nasa tindahan para imbitahan sa handaan. Pero ang alam ko, gusto lamang makibalita ng Tio Ikong ko kung ano ang dahilan ng kanilang pagtungo sa aming baryo. Pasensya na kayo, Ikong. Ang kaso noong huling misyon namin ay may nakatakas na 2 aswang at natitiyak naming dito magtutungo ang mga iyon para magtago. Ang problema lamang namin kaya magpalit ng itsura ng mga aswang na yon. Kaya mahirapan kaming mahanap sila. Lalo pa at nasa ibang probinsya si Mando. Nabahala naman kami, hindi para sa aming dalawa ni Tio, kundi dahil sa ipinagbubuntis ng tiyahin ko ang kanilang panganay. 4 na buwan ang tiyan nito at kung may banta ng aswang sa aming baryo, ay tiyak na siya ang unang pupuntiryahin at ang sanggol sa sinapupunan nito. Carding, ngayon namin na mas kailangan ng tulong niyo po. Buntis ang asawa ko. Delikado siya kung narito nga yung mga aswang. Maaari po kayong tumuloy muna sa bahay namin kung kailangan niyo ng matutuluyan. Kahit hanggang sa mahuli niyo itong 2 aswang. Hindi naman naging mahirap ang usapan nila ng Tio. Naroon ngang tumuloy muna si Carding at ang isa pa nitong kasama sa bahay nila Tio. Habang ako naman mag-isa lamang sa bahay. Kagaya ng dati. Pero naghanda din ako ng mga armas. Sakaling aswangin nga itong si Tia. Para naman ako nung gwardiya na gising sa gabi para magmanman. Hindi na po kasi kami nitong nagtitinda ng karne at nag-iisip nga si Tio kung anong gagawin niyang negosyo dahil nga sa
nagbabalak akong umalis para naman sa pagsasanay upang maging manunugis. Nang mapansin ko na parang napakatahimik sa bahay ng tiyo ko. Sobrang mapayapa kaya naman naisipan kong puntahan ito para sana kamustahin ang tiya at kung ano bang ginagawa nila tiyo at nitong sila Karding. Nang nakarinig ako ng mga pag-angil sa gilid ng bahay, kinabahan na agad ako. Inisip ko na baka napatay na nitong mga aswang sila tiyo na wala kasing ingay sa loob ng bahay. Ni usapan man lang. Dapat gising sila dahil sa nagbabantay, di ba? Kalakbay, hindi ko kinaya ang mga sumunod na nangyari. Dahil sa pagsilip ko sa loob ng bahay ay naroroong nilalantakan ng 2 aswang sila Karding at ang kasamahan nito. Hindi ko naman alam kung papaanong nangyari pero sila tiyo at tiya ang lumalapas sa kanila. Sa labis kong gulat at pagkatakot ay hindi ko na namalayan na tumatakbo na ako papalayo sa bahay nila tiyo habang umiiyak. Kalakbay, tumakas ako sa aming baryo. Hindi ko alam kung saan tutungo pero sinikap kong magpakalayo-layo. Hindi ko alam kung tama yung ginawa kong pag-iwas at hindi pagsuplong sa tiyo at tiya ko. Pero sila lang kasi ang pamilya ko at ayokong makita silang mamatay o mamatay dahil sa akin. Inisip ko kung dahil ba sa ginawa nung hukluban nung lapitan kami dahil nga sa ako lang ang may mutya at walang mutya si tiyo o baka itong tiyahin ko ang may gawa ng pagiging aswang ng tiyo ko at matagal na silang ganoon. O baka wala na ang tiyo at tiya ko at yung mga aswang na hinahabol nila Karding ang naroroon sa bahay ng tiyuhin ko at ginaya nga ang mga itsura nito. Hindi ko talaga alam at hindi ko na sinubukan pang alamin. Naawa lang talaga ako kay Karding na tanging nais lang ay tumulong sa amin. Pero ang nangyari, sila pa yung napahamak. Nanatili akong nakatago sa ibang probinsya. Iniba ko ang pangalan ko at sinadya kong magpahaba pa ng buhok para hindi ako agad makilala sakaling hanapin ako ng pangkat nila Karding. Alam kong wala silang ibang hahanapin kundi ako dahil sa alam nilang baryo namin ang huling pinuntahan nitong mga kasama nila. Sa kabutihang palad kalakbay, hanggang sa makapag-asawa na ako ay hindi na ako nahanap ng mga ito at wala din mga kakaibang pangyayari ang nangyari sa buhay ko. Hanggang sa magkapamilya na din ako at magkaanak at tumanda. Ni minsan ay ayoko nang balikan pa yung dati kong baryo dahil sa mga nakita kong pangyayari. Paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili na kalimutan na ito pero bumabalik pa din sa mga panaginip ko. Magkagayon pa man, nabawasan lang ito noong naging madalas na ang pagdulog ko sa Panginoon at pagsisimba ko. Kaya nga alam ko na anumang mga pagsubok at suliranin natin sa buhay, kung kasama natin ang Diyos sa ating paglalakbay, tiyak na mapagtatagumpayan natin anumang hamon. Kalakbay, wala pong ibang nakakaalam nitong kwento ko, maging ang pamilya ko. Kaya sana ay itago nyo ang aking pagkakakilanlan. Dito ko na lang tatapusin ang aking istorya at sana naibigan ito ng ating mga tagapakinig. Linawin ko lang, wala po kaming lahing aswang at hindi ko talaga alam kung papaanong naging aswang ang tiyo at tiya ko. Mag-iingat kayong lahat, pati na sayo kalakbay at kabaryo. Huwag kalimutang manalangin sa lahat ng oras at pagkakataon. Maaari natin itong gawin. Pagpalain din po sana ang inyong channel at ang lahat ng nakikinig dito. Nagmamahal, Hulas.